Sinasabi ni Victor na young master, ipagpapatuloy niya ba talaga ito? At tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya. Ilang beses niya nang sinabi sa kanya na kapag naglaba siya, kailangan niyang ihiwalay ang mga damit panloob sa iba pang mga damit. Tinatanong ni Damian kung siya ba, sinasabi ni Victor na syempre naman, ginagawa niya. Wala ba siyang konsiderasyon sa taong dapat maglinis? At bakit laging nasa labas ang medyas niya, mula sa sandaling alisin niya ito? Napatingin si Damian kung saan nandoon ang duke, at sa isip-isip ni Damian na 4 na araw na ang lumipas simula nang mamatay si Chelsea Gold Pixie. Batay sa mga pangyayari, napagpasyahang pagpapatiwakal ang sanhi ng kanyang kamatayan. At ang mga interogasyon ng mga nauugnay sa kanya ay natapos na rin. Bilang parusa sa paglalagay sa panganib sa pamilya, ang kanyang libingan ay ginawang malinaw, at hindi nararapat sa isang marangal na babae. Ang krisis na tumama sa Gold Pixie Duchy, tila natapos na sa ngayon, pero hindi ito ang dulo. Kung yung mga taong kilala niya, siguradong gagawin nila. Nagulat naman si Damian, at biglang sumigaw si Victor at sinasabi nito na young master. Nakikinig ba siya sa kanya? Sinasabi ni Damian na nakuha niya na, kaya tigilan niya na ang pagdadaldal niya. Sinasabi ni Victor na sa tingin niya lang ba na nagdadaldal lang siya. Ibig niyang sabihin na kahit isang bagay na ganito kasimple. Sa pulang kabilugan ng buwan, nasa daan ng kalsada si Ernst at umiinom ito. Bumangga ito sa isang pader, at bumagsak ito, at binabanggit nito si Lady Chelsea. Naalala nito ang mga nakaraan noong buhay pa si Chelsea, at sinasabi nito na Sir Howat's. Sa tingin niya ba magugustuhan ni Ama kung ibibigay niya sa kanya ang mga bulaklak na ito mula sa hardin? Napakamot ng ulo si Ernst at sinasabi nito na hindi siya sigurado. Hindi pa siya nakatanggap ng bulaklak dati, masayang sinasabi ni Chelsea na talaga. Pero sabi sa kanya ng kanyang ina, ang mga bulaklak ay may magic na nagdadala ng kaligayahan ng mga tao. Bukod dito, ito ang bulaklak na namumukadkad sa bukid. Noong unang nagkita sina Ama at ina, kaya sigurado siya. Matutuwa rin si Ama, di ba? Namula si Ernst at napatitig ito. At biglang napangiti at sinasabi nito na oo, tiyak. Sa kasalukuyan, humihingi ng paumanhin si Ernst at sinasabi nito na hindi niya siya naprotektahan, Lady Chelsea. Napapaiyak na lang ito, at sinasabi nito na siya, na isang idiot. At isang dumb bastard, dapat namatay na lang siya agad. Dapat pinrotektahan niya siya, napapasigaw na lang si Ernst sa ilalim ng pulang buwan. Habang hinihingal ito, may dumating at sinasabi nito na nandito pala siya, Sir Ernst Howat's. Napalingon si Ernst at nakilala niya agad ito, at ito pala si Rebecca, at pagkakita niya palang dito, agad-agad niya itong sinakal. At sinasabi nito na siya, anong lakas ng loob niya para ipakita ang sarili niya dito. Dahil sa kanya, si Lady Chelsea, sinasabi ni Rebecca na Sir Ernst, pakinggan niya muna siya, kung ano ang sasabihin niya. Sumisigaw at sinasabi ni Ernst na tumahimik siya, isang maduming dark mage na gumapang sa kama kasama ang demonyong iyon. Babaliin niya ang leeg niya ngayon, sinasabi ni Rebecca na tulungan niya siyang maghiganti. Tinatanong ni Ernst kung ano ang sinasabi niyang paghihiganti. Sinasabi ni Rebecca na si Lady Chelsea ay patay na. Iginiit ng Duchy na pagpapatiwakal yun, ngunit hindi iyon totoo. Namatay siya, dahil hindi niya nakayanan ng pagpapahirap. Biglang naman binitiwan ni Ernst si Rebecca, at sinasabi nito na anong patunay ang mayroon siya para sabihin ang ganyang bagay. Sinasabi ni Rebecca na pag-isipan niya Sir Ernst, alam nila na hindi siya ang uri ng tao na kikitila ng sarili niyang buhay. Higit sa lahat, narinig niya mula sa mga na-recover sa kanyang katawan. May mga bakas ng pagpapahirap sa buong katawan niya. Mga sugat na napakalubha na walang normal na tao ang makakaranas nito. Mga sugat na sapat na malubha upang maging sanhi ng kamatayan para tiyak. Ang Duchy, ang Duke, malinaw na tinakpan nito at pinatay ang kanyang kamatayan bilang isang pagpapakamatay upang itago ang kanyang kahihiyan. Napapamura at sa isip-isip ni Ernst na hindi, ito ay posible. Ang Duke na kilala niya, ay ganap na may kakayahang gawin ang isang bagay. Sinasabi ni Rebecca na totoo na nilapitan niya siya na may lihim na motibo, ngunit tinatrato niya siya ng init ng isang tunay na kapatid. Hindi niya kayang pabayaan ito, maghihiganti siya sa Duchy na gumawa nun sa kanya. At para gawin yun, kailangan niya ang kanyang tulong, Sir Ernst. May lumabas sa kanyang necklace, at biglang natigilan si Ernst, at ito ay napasailalim sa kanyang control.
At tinatanong nito kung ano ang dapat niyang gawin. At umalis na lang ito ng basta-basta. May nakabalabal na dumating at sinasabi nito na sa kabutihang palad, nagtagumpay siya. Nag-alala siya na hindi tatalab ang enchantment sa isang taong kabilang sa middle class. Sinasabi ni Rebecca na gaano man kalakas ang isang tao, laging may kahinaan ang kanyang puso. Kung lalala ang kahinaang yon, mas magiging madali ang pag-e-enchant. Sinasabi ng matabang lalaki na sa kaso ni Howatts, si Chelsea Gold Pixie ang kahinaang yon. Napapatawa at sinasabi ni Rebecca na ang tanga-tanga niya. Hindi man lang niya alam kung sino talaga ang pumatay kay Chelsea. Kapag nalaman niyang tayo ang nagplano ng kamatayan niya, magwawala siya. Pero boss, kailangan ba talaga nilang habulin si Damian Haxon? Hindi niya siya masyadong nagustuhan kailanman. Sinasabi ng matabang lalaki na ano pa ba? Hahayaan na lang ba nilang nakaupo sila ng tahimik at walang ginagawa? Hindi ba nila kinumpirma sa pamamagitan ng especially iyan ng simbahan na siya ang pumatay kay Agito? At bukod pa riyan, nakialam siya sa dakilang layunin ng pinakauna, na nagtiwala nito sa kanila. Ang bagay na yun lamang ang dahilan kung bakit hindi siya mapapatawad. Hindi pa alam ni Damian Haxon kung sino sila, kahit ang Duchy ay nag-iisip na sila ay nawala, kaya't sila ay walang bantay. Gagamitin nila ang pagkakataong ito, para siguraduhin patayin siya. Sa kastilyo, makikita dito na nagninilay-nilay si Damian. At mayroon nagmamasid sa kanyang tatlo, at may biglang malakas na hangin ang dumating. At may anino na tatlo ang papasugod kay Damian, mabilis na nawala si Damian at ang semento lang ang kanilang tinamaan. Bigla na lang napunta si Damian sa likod at papaatake ito, at sinasabi nito na kaawa-awa sila. Napalingon naman agad ang lalaki at naharangan niya ito, at tumalsik ito. Ito pala si Peeble, at napakagat ito sa kanyang ngipin. At sabay-sabay ang mga ito na hindi nakayanan ng lakas ni Damian. Sinasabi ni Damian na nakakaawa sila, sinasabi niya sa kanila na gawin nila ang lahat para matamaan siya, kahit na kailangan nila siyang tambangan, pero nabigo pa rin sila sa bagay na yon. Humihingi naman sila ng paumanhin, sinasabi ni Damian na wala nang magagawa, ang sparring ngayong araw. Napapikit na si Peeble at sinasabi nito na patay na sila ngayon. At batid ni Damian na kailangan na nilang tapusin dito. Napadilat naman si Damian na parang walang nangyari sa kanila ngayon. At tinatanong nito kung wala na ba silang pagsasanay na magaganap. Tinatanong ni Damian na kung bakit gusto pa ba niya mag-training pa. Nakangiting sinasabi ni Peeble na hindi, mas gusto nilang hindi nagsasanay. Sa isip-isip ni Peeble na anong nangyari sa kanya. Akala niya gagamitin niya ang sparring bilang dahilan para bugbugin na naman sila ng todo ngayon. Sinasabi ni Damian na ang sabi niya magpahinga na sila. 2 araw na lang ang laban sa Marquis family. Walang sparring mula ngayon, gusto niya magpahinga sila sa susunod na 2 araw. At pag-isipan ng mabuti ang itinuro niya sa kanila. Napapatanong sila kung ano ang itinuro niya sa kanila. Sa isip-isip ng dalawa na ano ang itinuro niya sa kanila. Hindi ba't tinalo niya lang sila sa buong panahon? Nagbuntong hininga si Damian at sa isip-isip nito na walang nakaunawa sa ginagawa niya. Ang dahilan kung bakit siya nakikipag-sparring sa kanila ay hindi isang bagay na kasing simple ng pisikal na pagsasanay. Ang totoong layunin niya ay ibang bagay, bagamat tila walang nakakuha nito. Napatingin si Damian kay Peeble, at napapaisip ito. At sa isip-isip ni Damian na parang isang tao lang ang nakakaintindi, marahil. Tinanggal na ni Damian ang mga pabigat na nakasuot sa kanya, at umalis na nakangiti. At sa isip-isip nito na maaari niyang abangan ang laban na yon. Sa lugar ng Leafy Plains, sinasabi ng Duke na medyo huli na sila. Nakarating na sila sa kanilang House Gold Pixie Camp. Sinasabi ng Duke na Sir Haxon, paano niya sila nakikilala. Sinasabi ni Damian na sa kabuuan, isang hukbo na nasa napakataas na antas. Hindi lang ito ang kagamitang suot nila. Ang kakayahan ng bawat individual ay kahanga-hanga rin. Tumatawa at sinasabi ng Duke na diba, ang walang kwentang hanggal na yun mula sa House Leonblum. Iisang bagay lang ang mahusay siyang gawin, mahusay niyang sinasanay ang kanyang mga sundalo. Napansin ni Damian na malaki ang kumpiyansa ng Duke. Sinasabi ng matandang knight na aking kamahalan, dumating ang isang mensahero mula sa panig ng Marquis at nagmumungkahi ng pagpupulong sa pagitan ng mga kinatawan. Bago magsimula ang tunggalian, sinasabi ng Duke na ganun ba? Sa tingin niya, sinusubukan nilang magpakita ng katapatan. Hinailan na nito ang tali ng kanyang kabayo, at sinasabi nito na sige.
Tara na, sa House Leon Bloom Camp, may sumisigaw at sinasabi nito na Michael. Bumangon na siya, ito pala ang Marquis na galit, at sinasabi nito na kailangan nilang puntahan at kausapin ang faction ng Duke. Gaano katagal niya planong matulog, gumising na ito at humihikab na sinasabi nito na ama, masyado siyang maingay. Galit na sinasabi ng Marquis na sinasabi ni Michael na bakit niya siya ginaisang kung kailan ang sarap-sarap ng tulog niya. Eldest son of House Leon Bloom, Michael Leon Bloom, sinasabi ng Marquis na salbaheng bata ka. Alam niya ba kung gaano kahalaga ang papel niya sa duel na ito? Sinasabi ni Michael na hindi siya interesado, nagingit-ngit sa galit ang Marquis sa kanyang anak. At sinasabi nito na sige, wala na siyang magagawa, haharapin niya mag-isa ang hayop na Damian Haxon na yan. Biglang bumangon si Michael at sinasabi nito na teka lang. Bakit kasama ang lalaking yan sa faction ng Duke? Sinasabi ng Marquis na malamang masyado na siya abala sa pagtulog para marinig, ngunit pinili ng faction ng Duke si Damian Haxon bilang kanilang kinatawan. Nakangiting sinasabi ni Michael na talaga ba, mabuti, ayos lang yan sa kanya. May dumating at napalingon sila dito, ito pala ang faction ng Marquis. Sinasabi ng Duke na mag-aanyaya ng tao tapos ay darating ng huli. Wala pa ring katinoan gaya ng dati. Sinasabi ng Marquis na nagagalit siya sa isang bagay na napakababaw. Makitid pa rin ang isip gaya ng dati, sabay nagtawanan ang dalawang leader. Nagpapansin naman ang matandang knight at nag-ahem ito. Napansin naman ito ng Marquis at sinasabi nito na Sir Jael. Matagal-tagal na din, sinasabi ng matandang knight na mabuting makita siyang muli. Sinasabi ng Marquis na hindi ba nakababagot sa tahanan ng Duke? Sinabihan niya siya na umalis sa lugar na yun at sumali sa kanilang bahay. Sinasabi ng matandang knight na plano niyang ialay ang kanyang buhay sa sambahayan ng Duke Gold Pixie. Sinasabi ng Duke na sayang, parang perlas na inihagis sa mga baboy. Naiinis at sa isip-isip ng Duke na ang maliit na insekto na ito. Nakita ng Marquis si Damian at sinasabi nito na siya ba? Sinasabi ng Duke na oo, siya nga, si Damian Haxon. Naiinis at sa isip-isip ng Marquis na ang taong gumawa niyon sa anak niya at sa kanyang mga kabalyero. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, personal niya siyang haharapin. Pero, ano ang kakaibang pakiramdam na ito ng pagkabalisa? Maaaring ang isang tulad niya, isang high class, na nakakaramdam ba ng tensyon sa harap ng isang hamak na nasa mababang antas, o dahil ba ito sa kanyang nakatagong potensyal, maaari pang ang kapantay niya si Michael, biglang napasigaw ang Marquis, at sinasabi nito na Damian Haxon. Nagtataka at napakunot ng mga mata si Damian, biglang ngumiti si Michael, at naghanda na ito sa isang labanan, napatitig lang dito si Damian at nagtataka. Biglang napahinto si Michael, pinigilang pala siya ng kanyang ama, at sinasabi nito na huminto siya. Nagtataka at sa isip-isip nito na hindi niya man lang namalayan. Sinasabi ng matandang knight na Sir Michael, ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Paano niya nagawang hugatin ang kanyang espada sa likuran ng kanyang kamahalan? Sinasabi ng Duke na dapat niyang malaman na ang paghugot ng espada laban sa isang maharlika ay isang mabigat na krimen. Sinasabi ng Marquis na gumawa ng isang kahangalan ang kanyang anak. Ginawa niya lang yon dahil sa kanyang pagnanais na manalo. Sinasabi ng Duke na inaasahan niya bang palalampasin nila yon dahil lang sa bagay na yon? Paano niya balak akuin ang responsibilidad? Sa isip-isip ng Marquis na lintik. Naging komplikado na ang lahat, nag-react ba ang kanyang katawan nang hindi niya namamalayan? Para bang haharapin niya ang isang mabangis na hayop? Sa isip-isip ng Duke na tingnan nila, magandang pagkakataon nito. Sinasabi ng Duke na hindi ito makakatulong, gusto niyang kanselahin ang buong tunggalian, pero palalampasin niya na lang ito sa pagkakataong ito. Sinasabi ng Marquis na talaga, at sa isip-isip nito na ano ang nangyayari. Ang taong madulas na yan ay hindi basta-basta nagpapalampas ng mga bagay, pero gayon paman. Sinasabi ng Duke na gusto niyang magdagdag ng ilang karagdagang kondisyon sa mga gantimpala ng tunggalian. Sa isip-isip ng Marquis na alam niya na yan, tinatanong ng Marquis na kung ilang termino pa. Ano ba ang gusto niya? Naiinis na pumayag ang Marquis, at sinasabi nito na sige. Tatanggapin niya itong lahat. Tara na, Michael. Sinasabi ni Michael na yes sir. Masayang sinasabi ng Duke na hindi na niya siya ihahatid. Kita-kits na lang mamaya, napapangiti na lang si Damian at sinasabi nito na ang tuso ng matandang yan. Ginagamit ang pagkakataon upang magdagdag ng mga karagdagang kondisyon.
Sinasabi ng Duke na gayunpaman, medyo kakaiba ito, bakit biglang bubunutin ni Michael Leonblum ang kanyang espada laban sa iyo? Nagkapit-balikat si Damian at sinasabi nito na sino ang nakakaalam. Sa isip-isip ni Damian na nagising na ba niya ang kanyang sixth sense sa murang edad na yon? Kahanga-hanga siya, maaaring magiging talagang kawili-wili ang tunggaliang ito. Tinatanong ng Marquis kung bakit niya binunot ang kanyang espada kailan lang. Maaari niya sanang inilagay sa panganib ang bahay nila. Sinasabi ni Michael na ama, nakita niya ba ito? Nagtataka at napatingin ito sa kanyang anak. At batid pa nito na si Damian Haxon, alam niyang bubunutin niya ang kanyang espada, at nakatayo lang siya roon habang nakangiti. Hindi pa siya nakatagpo ng kalabang katulad niya noon. Baka kayanan niya talaga siyang labanan ng patas. Nagulat ang Marquis at sinasabi nito na kaya naiinip ang bata, dahil walang karapat-dapat na kalaban, at ngayon, nagbago na ang titig ng kanyang mga mata. Napahawak si Michael sa kanyang batok at sinasabi nito na pero kinailangan niyang tanggapin ang mga kondisyong hindi pabor sa iyo dahil sa kanya. Ano ang dapat nilang gawin? Naiinis at sa isip-isip ng Marquis na ngayon niya lang naisip yan, idiot. Sinasabi ng Marquis na ano ang dapat ipag-alala, syempre mananalo sila. May mga nagsasalita at sinasabi nila na mapupunta sa House Leonblum. Kung gayon, simulan na nila ang unang laban, mga knight na magtutunggalian mula sa magkabilang panig, humakbang sila paarap. Sinasabi ng Duke na mahalaga ang unang laban para makakuha ng momentum. Sir Damian, sa tingin niya, sino ang dapat nilang ipadala? Magbibigay na sana ng pangalan si Damian, kaso hindi pa tapos magsalita ito, may nagsalita at sinasabi nito na maaari ba siyang magbigay ng mungkahi, aking kamahalan. Sinasabi ni Duque na siya pala yan Sir Vincenzo, middle-class knight, Sir Sebastian Vincenzo. Sinasabi ni Vincenzo na siya ang namamahala sa pagsasanay ng kanilang mga dual knight. Makakapagrekomenda siya ng taong higit na angkop kaysa sa maiire-rekomenda ni Sir Damian. Napakunot ng mga mata si Damian at sa isip-isip nito na ito pala ang tinatawag na middle-class knight. Siya pala ang nagsanay kay Pable at sa iba pang mga hanggal na yun. Sinasabi ng matabang lalaki na hindi niya mapigilan. Nagugutom siya kapag kinakabahan, Sir, nagtataka at sinasabi ng payat na lalaki na bakit siya nagdala ng pagkain dito. At batid ni Damian na naiintindihan niya, nag-aalala siya na baka angkinin niya ang kredito sa ginawa niya. Sige na nga, hahayaan niya na siyang namnamin ang sandaling ito. Sinasabi ni Damian na magandang mungkahi yan, bakit hindi nila hayaang irekomenda ni Sir Vincenzo ang unang kabalyero? Sinasabi ng Duke na ganoon ba? Kung iyan ang kanyang sinasabi, sige. Sino ang pipiliin niya, Sir Vincenzo? Sinasabi ni Vincenzo na oo, aking kamahalan. Para sa unang laban, Gold Pixie, First Duel Knight, Fabian Vincenzo. Sa isip-isip ni Vincenzo na nagtitiwala siya sa kanya, anak. Sa isip-isip ni Fabian na huwag siyang mag-alala, ama. Mananalo siya sa tunggaliang ito at mababawi niya ang kanyang pabor. Sinasabi ng Duke na anak siya ni Sir Vincenzo, na balitaan niyang kahanga-hanga ang kanyang talento. Talagang umaasa siya sa kanya, na mananalo siya. May napansin si Damian at biglang nanglaki ang mga mata nito sa nakita niya. Leonblum, Duel Knight, Ronald, mag-uupisa na ang tunggalian. Sumisigaw at sinasabi ni Fabian na siya si Fabian ng angkan ng Vincenzo. Sabihin niya ang kanyang pangalan at angkan, sinasabi ni Ronald na siya si Ronald, wala siyang family name. Sinasabi ni Fabian na ano, isa siyang ordinaryong mamamayan. Isang hamak na karaniwang tao ang naglakas loob na humarap sa kanya. Siya na nakapagsanay at nakabisado na sa mga lihim na teknik ng House Vincenzo. Sinasabi ni Ronald na grabe, silang mga maharlika, mahilig talaga silang makipag-away gamit ang kanyang mga dila na parang mga babae. Galit na sinasabi ni Fabian na ano, isa siyang maliit na insekto. At dali-dali ito umatake, at sinasabi nito na ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba ng kanilang katayuan. Sinasabi ni Damian na gumawa na ng unang hakbang si Sir Fabian. Winasiwas na ni Fabian ang kanyang espada, at walang kahirap-hirap na naiwasan ito ni Ronald. At sunod-sunod ang ginawa nitong pag-atake, at wala naman emosyon na hinaharangan nito ni Ronald. At napakagat ito sa kanyang labi at sinasabi nito na kaawa-awa. Napapamura lang naman dito si Fabian na walang magawa. At galit na sinasabi nito na isa lamang siyang karaniwang tao. At umatake ito, mabilis naman na nakapagbigay ng counter-attack si Ronald, at mabilis nitong naputol ang kanyang kamay.
At nang laki na lang ang mga mata nito habang tinitigan niya ang kanyang naputol na kamay na tumalsik. Napatitig na lang din ang duke sa tumalsik na braso, at nagulat naman ang ama nito at sinasabi nito na hindi ito pwede. Nadismaya naman si Ronald at sinasabi nito na huwag niya siyang bigyan ng mga walang kwentang dahilan tungkol sa pagkakaiba ng estado. Tanggal na siya sa tunggalian na ito, napapasigaw na lang si Fabian sa matinding sakit. Napapangiti na lang si Marquis sa kanyang kinakatayuan, at ang unang nanalo sa tunggalian ay napunta sa Leon Bloom House. Maririnig pa din ang pagsigaw ni Fabian sa buong battlefield. Sinasabi ni Vincenzo na pagtiisan niya muna yan ng kaunti, Fabian. Napalingon naman si Damian sa kanila, at sa isip-isip nito na inasahan niya naman ito, pero talagang masyado siyang mahina. Nagbuntong hininga naman ang duke at pinagmumura ang Leon Bloom. Tungkol lang ito sa pagpanalo sa laban, bakit ba nila pinuputol ang mga braso ng mga tao? Sir Damian, ano ang gagawin nila? Sa 3 laban, natalo na sila sa una. Hindi ba siya dapat sumali sa laban ngayon? Sinasabi ni Damian na kung lalabas siya ngayon, at mananalo, at lalabas si Michael sa huling laban, wala nang matitirang haharap sa kanya. Napaisip ang duke at napagtanto niya na tama ito, sinasabi ni Damian na pero, aking kamahalan. May naisip siyang isasali sa ikalawang laban, napangiti ang duke at sinasabi nito na talaga ba? At tinatanong nito kung sino naman ito, nanginginig na sinasabi ni Pavel na siya ba? Sinasabi ni Damian na oo, kailangan niya lang alalahanin ang pagsasanay na natanggap niya noong binubugbog niya siya. Nauutal na sinasabi ni Pavel na pero, at sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala. Siguradong mananalo siya, sinasabi ng matabang lalaki na isa para sa lahat. Lahat para sa isa, sinasabi ng payat na lalaki na Pavel. Naniniwala sila sa kanya, walang kumpiyansa na sinasabi ng duke na dahil inirerekomenda niya siya, Sir Damian, papayagan niya ito, ngunit sigurado ba siyang matalino ang hakbang na ito? Hindi kailanman naging tipo si Pavel na namumukod tangi. Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala, aking kamahalan. Binibigyan niya siya ng espesyal na pagsasanay para mismo sa sandaling ito. Siguradong makakamit niya ang tagumpay, Gold Pixie, Second Duel Night, Pavel Berman. Sa isip-isip ni Pavel na nagladlad siya dahil wala siyang pagpipilian. Pero ano na ang gagawin niya ngayon, at pinagpapawisan nito, at naalala nito ang naputol na braso ni Fabian, bumubunot na ng espada ang kalaban, at nataranta na agad si Pavel, sinasabi ng kalaban nito na ang pangalan niya ay Hugh Select Ion, at siya, Leon Bloom, Second Duel Night. Hugh Selection, sa isip-isip ni Pavel na ang lalaking ito. Sa isang tingin pa lang, alam niya ng hamak na mas malakas siya kaysa sa kanya. Nauutal na sinasabi ni Pavel na ang pangalan niya ay Pavel Berman. Sinasabi ni Hugh na akala niya magpapakita na si Damian sa ngayon, kaya medyo nakakadismaya ito. Bahala na, tatapusin niya na lang ito agad at kukunin ang panalo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Pavel, at sa isip-isip nito na kailangan niyang manatiling nakatuon. Kung hindi niya gagawin, hindi pa nakahanda si Pavel, mabilis na sumugod si Hugh sa kanya. Hindi naman namamalayan ni Pavel na nablock nito ang atake ni Hugh. At napatalsik ito, nagtataka naman si Hugh na nablock nito ang kanyang atake, at sinasabi nito na mas mahusay siya kaysa sa inaasahan niya. Hindi din makapaniwala si Pavel, at sinasabi nito na ang pakiramdam na ito. Maaari kayang swerte lang ba yun, biglang na lang niya ulit naramdaman na papalapit na ulit ang atake ng kalaban, at mabilis ito nakaiwas. Nakalapag na ito sa lupa, at napatingin ito sa kalaban, kaso makapal ang alikabok at hindi niya ito makita. Umatake na ulit ang kalaban at ginamit nito ang makapal na alikabok para hindi makita ang gagawin niyang atake. Kaso bumilis ang reflexes ni Pavel, at nagawa niya ulit ito mablock. Hindi na makapaniwala si Hugh at nagtataka na ito, at sa isip-isip nito na nablock niya rin yun. Ang atake na yun, ay ginawa mula sa isang blind spot. Napaatras ang dalawa, sa impact na ginawa nilang atake. Napanganga na lang si Pavel, at napapasigaw ito, at sinasabi nito na imposible. Napatingin ito kay Damian at sa isip-isip nito na ito kaya ang dahilan kung bakit siguradong sigurado si Damian na mananalo siya. Nakangiti si Damian at mukhang nabasa nito ang iniisip ni Pavel at sa isip-isip nito na oo. Sa wakas, nakuha niya na rin, ang estilo ng swordsmanship na ginamit niya habang sinasanay siya ay ang natatanging estilo ng House Leonblum. Ang Great Lion Sword Art, matapos matalo ng maraming beses ng estilong yun, kusa nang natutunan ng kanyang katawan kung paano ito harangan.
Sa isip-isip ni Fable sa ngayon, kaya na siguro niya siyang harangan. Kahit nakapikit ang kanyang mga mata, parehong estilo ng paggamit ng swordsmanship, pero mas mabagal. Ang kahusayan ni Damian ay nasa ibang antas na talaga. Maraming salamat, Sir Damian Haxon, dahil sa iyo, nakikita niya na ngayon ang isang bagong antas sa kanyang hinaharap. Napatigil ito, at siya naman na ngayon ang umatake, at sa isip-isip nito na ngayon, hihijitin niya ang kanyang sarili. Ginamit nito ang kanyang teknik na shall pierce the heavens. Nadaplisan ito sa kanyang mukha, at napapatulala na natitense ang mga tao sa paligid. At napaupo si Hua, at tinutok ni Fable ang kanyang espada at sinasabi nito na ito. Ang kanyang tagumpay, nagwawala na ang mga tao sa House Gold Pixie, at nagsisigawan na ang mga ito, sinisigaw nila ang pangalan ni Fable. Napapangiti naman si Fable, sa mga sigawan ng kanyang mga kasama, at sa isip-isip nito na oo. Nagawa niya, sinasabi ng tagahatol na napunta sa Gold Pixie ang ikalawang panalo ng tunggalian. May tumatawa at may nagsasalita at sinasabi nito na natalo siya. Mukhang mas malakas si Hua, pero natalo pa rin, sa isip-isip ng duke na siya talaga ang huli. Ito pala si Michael at sinasabi nito na sa huli, ang laban nila ang magtatakda ng resulta, di ba, Damian Haxon? Nag-usap naman sila Duke at Damian sa kanilang mga mata, at pumunta na si Damian sa lugar ng paglalabanan. Sinasabi ni Damian na oo, ito mismo ang gusto niya. Ang sandaling ito ang mismong dahilan kung bakit siya umiiral, tumatawa at sinasabi ni Michael na kahanga-hanga, matagal na siyang naghintay sa taong katulad niya. Isang tunay na katapat na kayang lumaban sa kanya ng harapan, sinasabi ni Damian na kapantay, huwag niya siyang patawanin. Sinasabi ni Michael na kaya nakikiusap siya sa kanya. Nakatitig lang si Damian, at biglang umatake si Michael sa kanya, at sinasabi ni Michael na huwag niya siyang biguin. Ilang minuto ang nakalilipas, sa kampo ng Leon Blum. Nakikiusap si Hua na patayin niya na lang siya, sinasabi ng Marquis na tumayo siya. Ginawa niya ang kanyang makakaya, mas malakas lang talaga ang kalaban. Nauutal na sinasabi ni Hua na aking kamahalan, sinasabi ng Marquis na sa kanila pa rin ang tagumpay. Dahil kasama nila si Michael, sinasabi ni Hua na tama siya, aking kamahalan. Sinasabi ng Marquis na sige, bumalik na siya at magpahinga. Sa isip-isip ng Marquis na kakaiba ito, mas malakas si Hua kaysa sa kabalyero ng isang pamilyang dukol. Nang dalawang antas, maaaring tatlo pa nga, bakit parang nahulaan na ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Ang Great Lion Sword Art ay sa aming angkan lamang ipinapasa, kaya imposibleng kumalat ito. Kung ganoon, maaari kaya, sinasabi ni Michael na ama. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kasabikan sa buong buhay niya. Sa wakas, nakahanap na siya ng taong katulad niya. Kaya siguradong tatalunin niya siya, at dadalhin niya sa kanya ang tagumpay. Nakangiting sinasabi ng Marquis na oo, Michael, sige, magsaya siya hanggat gusto niya. Ang nakaraan, sa isip-isip ni Michael na masaya ito. Noong una siyang turuan ni ama ng paghawak ng espada, napakasaya nito. Halos mawala siya sa sarili sa sobrang pananabik, puno siya ng mga inaasahan. Napapaisip siya kung gaano karami kaya ang mga makapangyarihang mandirigma sa mundo. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, mabilis na naglaho ang kanyang mga inaasahan at interes. Kahit noong nakalaban niya ang mga knight na napapabalitang malalakas, wala naman silang binatbat. Dumating sa kanya ang tagumpay bilang isang bagay na natural. Nakakabagot, sa huli, ibinaba niya pa nga ang kanyang espada. Pero siya, humarap siya sa kanya, Damian Haxon, nagharapan ang pangatlong magtutunggalian. Sinasabi ni Michael na nagmamakaawa siya sa kanya, pakiusap, huwag niya siyang biguin. Umatake na si Michael, kaunting kisap mata na lang, matatamaan na si Damian. Nakaiwas ito, at napangiti si Michael, agad-agad na sinundan ni Michael ang kanyang pag-atake. At mabilis sinuntok ni Damian ang kanyang espada, at sinundan agad nito ng sipa. Napansin naman agad nito ni Michael, at naharangan niya ito agad, at napatalsik ito, at napangiti. Sumugod ulit si Michael at nagpaulan ito ng sunod-sunod na atake kay Damian. Napatitig na lang si Michael, at parang walang nangyari sa mga pag-atake niya. At sa isip-isip nito na ganun lang kadaling naharangan ang pag-atake niya. Nakangiting sinasabi ni Michael na gaya ng inaasahan. Hindi siya nilinlang ng kanyang mga mata, siya talaga ang pinakamahusay. Nakagawa ng malakas na pagsabog ang ginawang pag-atake ni Michael.
Nang laki ang mga mata ni Michael, na makita nito na walang nangyari kay Damian. Pinagpapawisan na sinasabi ni Michael na hanggang kailan niya pabalak umiwas. Magmadali na siya at hugutin niya na ang kanyang espada. Gawin mas masaya ito para sa kanya, handa na hugutin ni Damian ang kanyang espada. At sa isip-isip ni Michael na walang pag-asa, mauuna siyang maabot ng kanyang espada. Biglang nang laki ang mga mata ni Michael, at biglang naputol ang kanyang espada. At tumalsik ang dugo nito, at may lumilipad na ulo. At sabay na nilagay ni Damian ang kanyang espada sa kanyang lalagyan sa paghulog ng ulo ni Michael. Nakita pa ni Michael ang pagputol ng kanyang ulo hanggang bumagsak ito. Napahinto lang pala ito at imahinasyon lang ito. Sumisigaw ang Marquis at sinasabi nito na Michael. Ano ang ginagawa niya? Tumayo siya, at hugatin niya ang kanyang espada. Nababalisa si Michael at sa isip-isip nito na ano ito. Sigurado siyang namatay na siya, sinasabi ni Damian na hoy. Bakit siya nakayuko lang dyan? Iniisip niya pa rin ba nakapantay niya siya? Pinagpapawisan at sa isip-isip ni Michael na isa ba talaga itong ilusyon lamang? Sumuko na si Michael at sinasabi nito na talo na siya. Sinasabi ng tigahatol na ang huling tagumpay sa ikatlong tunggalian ay napunta sa Gold Pixie. Tumatawa at sinasabi ng duke na mga kaibigan, uminom sila hanggang gusto nila at magsaya sila. Higit pa sa sapat ang karne at alak para sa lahat, mas masaya naman talaga ang party kapag mas maraming tao. Pilit na tumatawa ang mga knight at nagpapasalamat ang mga knight dito. Biglang napatahimik sila nung nagpalabas ng aura ang Marquis. Sinasabi ng duke na Marquis Leon Blum, kahit saglit silang nag-away, ngayong ayos na ang lahat, kalimutan na nila ito. Pati na rin ang kanilang mga sarili, heto, uminom siya. Bilang nagwagi, siya muna ang magsasalin, hindi ba't siya ang tunay na nagwagi rito? Naiinis ang Marquis at sa isip-isip nito na pinagmumura niya ito. Sinasabi ni Michael na pero Sir Damian, parehong-pareho sila. Sandali, hindi, higit na dakila siya kaysa sa isang tulad niya. Sa isip-isip ni Damian na nakakagulat ito. Kahit na ganoon ang pakikitungo niya sa nakababata niyang kapatid. Sinasabi ni Michael na hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang nangyari. Pero anuman ang sitwasyon, nararamdaman niya ito. Kahit hindi sila direktang nagtutuos, sa isip-isip ng Marquis na hindi rin niya mismo alam kung bakit. Yung lalaking yun, si Michael, hindi siya makapaniwalang sumuko siya nang hindi man lang binubunot ang espada niya. Hindi niya alam kung tatawagin niya itong kamalasan o hindi. Sa isip-isip ni Damian na talagang wala ng pag-asa ang lalaking yun. Inimbitahan pa niya ang mga tao mula sa sambahayan ng Marquis. Sa unang tingin, mukha siyang masigla at mapagbigay, ngunit halatang inihanda ang piging na ito para lamang tuyain ang Marquis. Sa anumang kaso, nakamit niya ang kanyang orihinal na layunin. Sa duel na yan, dinala niya ang tagumpay sa sambahayan ng Duke, at tiyak na magdadalawang isip ang Leon Blum bago subukang kalabanin ulit sila. May mga dapat resolbahin pa, pero, may lumapit kay Damian at napalingon siya dito. Ito pala si Michael, na may dalang dalawang basong alak. At sinasabi nito na excuse me, ayos lang ba sa kanya kung maupo siya rito kasama niya? Talagang mataas ang paggalang niya sa kanya, nagtataka naman dito si Damian, at inabot nito ang kanyang baso. At sinasabi nito na respeto, bigla na lang lumitaw yan. Sinasabi ni Michael na sa buong buhay niya, lagi niyang iniisip na hinding-hindi siya makakatagpo ng kapantay niya, na kasing edad niya. Sa isip-isip ni Damian na ang super senses, si Michael, na nagkaroon ng mga senses na hihigit sa anumang tao, nakipaglaban siya sa kanya sa loob ng isang mental na espasyong siya mismo ang lumikha. At doon, napagtanto niya ito, na siya ay isang nilalang na lubos na nasa labas ng kanyang dimensyon, na ang tunay na laki ay hindi man lang masukat. Nakaramdam siya ng tunay na takot, ang instinct na yon ang nagligtas sa kanya. Kung seryoso niya siyang nilabanan, ang pagkawala ng isang braso ay ang pinakamaliit na sa kanyang mga ikababahala. Sinasabi ni Michael na ang mundo ay higit na malaki kaysa sa kanyang inaakala. Tinatanong ni Damian kung gusto niya ba ng payo, masayang sumagot si Michael na oo. Sinasabi ni Damian na gaya ng sinabi niya, malawak ang mundo. Baka hindi karaniwan ang kanyang talento, ngunit hindi rin ito natatangi sa iyo lamang. Sa loob ng imperyo mismo, may naiisip siyang kahit 3 tao na mas mahusay ang talento kaysa sa iyo. Kaya huwag siyang maging mapagmataas at huwag siyang maging hambog. Huwag niyang isiping na siya na ang pinakamagaling.
Sa isip-isip ni Damian na sa totoo lang, siya din minsan, naisip niya na ang kanyang sarili na ang pinakamagaling. Hanggang sa natalo siya ng lalaking yun, sinasabi ni Michael na Sir Damian, namumuhay ba siya ng may ganyang uri ng kaisipan ngayon? Sinasabi ni Damian na siya, hindi sa lahat, alam niyang siya ang pinakamagaling. Nagtataka at sinasabi ni Michael na hindi ba't sinabi niyang siya ang pinakamagaling kanina? Sinasabi ni Damian na ang ibig niyang sabihin, maliban na lang kung kasing lakas niya siya, hindi siya dapat maging kampante kailanman. Sinasabi ni Michael na tatandaan niya yan, sinasabi ng Duke na mukhang naging malapit sila sa isa't isa ng medyo mabilis. Ang pagkakaibigan ng mga kabataang lalaki ay palaging isang magandang bagay na pagmasdan. Hindi ba't sumasang-ayon siya, nagbigay galang sila at sinasabi ni Damian na aking kamahalan, ano ang nagdala sa iyo rito? Sinasabi ng Duke na paumanhin sa kanyang panghihimasok. Tapos na ang usapan nila ng Marquis, kaya pinuntahan niya siya. Nagtaka naman si Damian kung ano kaya ang pinag-uusapan nila. Sinasabi ng Duke na bago ang tunggalian, nagkasundo sila. Bibigyan siya ng pahintulot na pumasok sa imbakan ng Marquis bilang gantimpala sa kanyang tagumpay. Nagdamot ang taong ito at ayaw magpaubaya, kaya kinailangan niya siyang kumbinsihin gamit ang ibang kasunduan. Naiinis na sinasabi ng Marquis na kuripot, paano niya nagawang tawagin itong pagiging kuripot gayong alam na alam niya naman ang halaga ng vault. Sa isip-isip ng Marquis na Damian Haxon, hindi niya mapapatawad ang ginawa niya kay Erwin. Ngunit dahil sa mga pangyayari sa piging na ito, hahayaan niya na muna ito. Sinasabi ng Marquis na Damian Haxon, una sa lahat, gusto niyang humingi ng paumanhin. Para sa pagpapadala ng mga kabalyero upang magpakita ng lakas militar laban sa iyo. Sa isip-isip ni Damian na isang paghingi ng paumanhing walang kasigla-sigla. At sadyang hindi niya binanggit ang tungkol kay Erwin. At batid ng Marquis na gayunpaman, hindi niya maaaring buksan ang vault sa isang taong hindi kabilang sa kanila. Sa halip, bilang parehong paghingi ng paumanhin at gantimpala para sa tunggalian, ibibigay niya ito sa iyo. Isang singsing na may taglay na mahikang pang-espasyo. Ginawa sa White Tower, kaya nitong maglaman ng hanggang 100 kilo. Sa isip-isip ni Damian na isang dimensional na artifact. Ang ganyang bagay ay kasing halaga ng isang maliit na kastilyo. Nakakainis na iba ito sa orihinal na pangako, pero dahil sa halaga ng produktong ito, palalampasin niya na lang. Sinasabi ni Damian na kung yan ang inaalok niya, kung gayon. Nagpapasalamat siya. At sabay kuha ni Damian ang singsing. Sinasabi ng Marquis na kung may kailangan pa siya, pakisabi lang. Kahit hindi niya binuksan ang vault gaya ng pangako, marami pa ring mahuhusay na sandata ang sambahayan ng Marquis. Sa isip-isip ni Damian na bueno, ito ang pinakamahusay na angka ng mga kabalyero sa kaharian ng Apple. Dapat ay nasa tahanan din ng Marquis ang bagay na yun sa ngayon. Nagbigay galang si Damian at sinasabi nito na kung ganoon. Maaari ba siyang humiling ng isa pang bagay? Sinasabi ng Marquis na magsalita lang siya. Sinasabi ni Damian na gusto niyang magkaroon ng bow, nagulat naman ang Marquis, at sinasabi nito na isang bow. Hindi niya inaasahan yan, bakit niya naman kakailanganin ng isa? Sinasabi ni Damian na kailangan niya ito para ipakasal ang nakababata niyang kapatid na lalaki, sa sambahayan ng Haxon, biglang bumahing ang kapatid nito, at may tinutusok itong manika, at sinasabi nito na bigla siyang kinilabutan.